same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Aming Panginoong Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, purihin ka magpakailanpaman. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos na may likha po sa amin. Ikaw ang Diyos na nangako hanggang sa aming pagtanda, iingatan mo kami at patuloy kalingain at ililigtas. Ikaw ang Diyos na tunay na nagmamay-ari po sa amin. Kaya kami dumadalangin sa mga sandali pong ito, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, linisin mo po kami sa taglay naming karumihan. Anumang pagkakasala o Diyos na naghari sa buhay po namin,
Patawarin mo kami, Ama, at linisin ang banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo, na walang ibang magmamay-ari ng buhay na ito, kundi kayo lamang, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ama, kami dumadalangin sa mga sandali po nito. Loobin niyo po, Ama, na ang puso namin po ay magiging karapat-dapat sa paghahari mo, Panginoong Jesucristo. Dinggin mo nawa ang dalangin ng bawat isang naparito, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Buong puso kaming nananalig na hindi mo kami bibiguin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pag-abiyak, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halika na iwasan na, tayo ay tutulungan na. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Aming lakas at pag-asa, naririto sa tila, nakahandang tulungan ka. Alleluia, lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo. Kabanata po ay 6 at talata po ay 33. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus. Purihin natin ang Panginoon, malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. At pwede na po silang maupo.
Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating Diyos na muli sa araw po na ito, tayo naririto naman sama-samang dumudulog sa trono ng ating buhay at makapangyarihan Diyos. Ang sabi po mga kapatid ay dapat po sa buhay natin ay meron tayong dapat unahin na higit sa lahat. Amen. Unahin na kung saan yung dapat natin unahin, ang sabi po dapat yan po yung talagang higit sa lahat. Ibig sabihin, merong dapat na ipahuli, meron talagang dapat inuuna. Amen? Na kung saan dapat nating makamtan, dapat nating gawin sa buhay po natin. Ang sabi po dito sa Aklat ng Awit, kabanata po ay talata po ay 1, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang tao ang laging athikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. May dalawang uri po dyan ng tao na ipinapakita mga kapatid na kung saan mga tao talaga na ayaw kumilala po sa Diyos. Ang tanging ginagawa ay pagtawanan lamang, hamak-hamakin, laitin, at ipakita ang kawalan ng respeto po sa Diyos. Pero ang sabi po dyan, mapalad ang tao na kung saan hindi naaakit ng mga taong ito. Amen? Hindi niya tinutularan ang mga gawain ng mga taong ito na kung saan ay hindi po walang pagmamahal sa Diyos na siyang lumikha po sa bawat isa po sa atin. Kaya ang sabi po dyan, meron tayong dapat unahin. Amen? At ang dapat natin unahin ay tayo'y pagharian ng Diyos. Pangalawa, mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Pangatlo, huwag tayo magkulang ng anumang mabubuting bagay. Amen. Sa atin po mga kapatid ay itong mahalagaan, sabi po dito, pag sumakita natin ng higit sa lahat na tayo'y pagharian ng Diyos. Amen? Minsan, mga salitang pangungusap ng Diyos na madalas na nating naririnig. Pero, kagaya nung nakarang araw, ay nung sa aming pagtipon dito, maalala natin si Pedro. Si Pedro po ay kinausap ng Diyos. Ang sabi po ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, mapalad ka Simon Pedro, sapagkat yung kapahayagang iyan ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Amen? Ibig sabihin, dumating sa mitan ng salita pong iyon, sa mitan ng salita na yun na galing po sa Diyos, dumating sa puso ni Pedro po. Amen? Ang Diyos. Amen? Yung salita ng Diyos pumasok sa buhay ni Pedro nung oras na yan. Pagkatapos mga kapatid, maya-maya, hinarap na siya ng Panginoong Jesucristo at sinabi, Satanas, lumayas ka. Amen. Kaya ipinapakita po dito na dapat ang pinagsusumakita natin lagi ay ang paghahari ng Diyos. Na ipinapakita dyan, maging doon sa buhay ni Pedro nung sandali po na yan, ay nagkakaroon ng puwang na minsan nagkakaroon ng puwang na ang paghahari ng kadiliman ay nakakapasok sa buhay ng tao. Amen? Kaya pag sinabing pagsikapan natin, dapat ang ating puso't isipan nakatuon lagi sa paghahari ng Diyos na dapat makamtan ng bawat isa po sa atin. Paano ito tayo mapaghaharian po ng Diyos? Alam po natin, ang sabi nga po dito mga kapatid, sa sulat po sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 1 at talata po ay 1, ang sabi po roon, ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata 6, talata po ay 6 na po at 3, ang salita ay buhay at espiritu. Amen. Buhay po iyan at espiritu na sa pamamagitan ng salita po ng Diyos, ang paghahari ng Diyos ay dumarating sa buhay
natin. Amen? Ang paghahari ng Diyos ay dumating sa buhay natin. Dumating sa buhay ni Pedro ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus, mapalad ka Pedro, dahil ang kapahayagang iyan ay galing po sa Diyos. Amen. Natanda na kung saan ang paghahari ng Diyos dumating sa buhay niya, subalit nung sandali na yan, mga kapatid, yung salita na yun nawala sa puso ni Pedro. Amen. At ang pumalit ay yung salita ni Satanas, kaya hinarap siya ng Panginoong Jesucristo at sinabi, hindi niya sinabing, Pedro, lumayas ka, kundi Satanas. Amen. Bakit po? Kasi nung sandali na yan, yun ang naruroon kay Pedro ng oras pong iyon. Na kung saan ang kanyang mga salitang binibitawan ay kumukontra doon sa napakagandang plano po ng Diyos. Amen. Para po na kung saan dapat magampanan ng ating Panginoong Jesucristo. Kanina sinasabi nga po ni Father na kung paano pinahahalagahan kahit sa ang bayang Israel ay lumalabag sa kalooban ng Diyos, pinaparusahan sila nung sandali na yan dahil sa kanilang mga kasalanang ginagawa, pero andoon pa rin yung malasakit ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagpapadala ng propeta. Amen? Upang na kung saan ang mga tao na to ay muling hikayatin, magsisi at bumalik sa ating Diyos, umuli ang buhay nila ay ilagay sa paghahari ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na ang sabi nga, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Nagsisimula ang paghahari ng Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng pagkilala natin sa Diyos sa pangitan ng salitang tinatanggap natin buhat sa Kanya. Amen? Kaya diyan naghahari po, nagsisimula ang paghahari po ng Diyos sa buhay po natin. At ang paghahari na yan ng Diyos ay mananatili yan sa buhay po natin kung ang salita ng Diyos ay matutunan nating mahalin sa buhay po natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po diyan sa aklat ng awit, 119 at talata ay 11, sinasabi po ang ganito mga kapatid. Ang banal mong kautusan sa puso ko'y iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Amen. Ang sabi po diyan, ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Nang sa gayon, hindi po magkasala, hindi malayo sa iyo, hindi mawala sa paghahari mo. Amen. At ang tanging kailangan po, ang sabi po sa talata 48, mahal ko ang iyong utos, yaoy aking igagalang, sa aral mo at tuntunin ako'y magbubulay. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, mahal ko ang utos mo. Ang paghahari ng Diyos ay namamalagi sa buhay ng tao kapag ang salita po ng Diyos na ito ay minamahal ng tao. Sabi ng Panginoong Hesus, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, amen. Hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ko sa inyo. Ang palatandaan na ang paghahari ng Diyos, na siya nga ang naghahari po sa atin, ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Na siya nating isina sa buhay. Amen. Kapag isinasa buhay natin ang salita ng Diyos, buhay siya sa bawat isa sa atin. Nahahayag ang paghahari niya sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa awit, kabanata 1 at talata po ay 2, palakpakan natin muli ang ating Panginoong Jesucristo. Nagagalak siyang laging magsaliksik sa banal na aral, ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Nakatikim na ba kayo ng mga pagkain na masarap?
Di po ba? Kapag kumakain ka at masarap yung pagkain, ganun mo na lang ninanamnam. Nilalasahan, nilalasap kung gaano yung sarap, yung idinudulot ng sarap ng pagkain po na yon. Amen? Ang sabi po dyan, ang salita po ng Diyos ay binubulay gabi at araw. Yan din naman ang sabi niya kay Joshua, di po ba? Ang salita kong iyan, dilidilihin mo yan araw at gabi. Huwag mo yan alisin sa isipan mo, ay dilidilihin araw-gabi. Para bagang ninanamnam mo parang pagkain. Pag sinabi ng Panginoong Hesus, yung salitang pag binitawan niya ang salita na tawag nito ay pagpapakumbaba. Kapag pinagninilayan mo yung salitang pagpapakumbaba, makikita mo anong inam ng salitang ito. Anong ganda ng salitang ito. Matatanaw mo anong gandang maidudulot nito. Anong buting maidudulot ng salitang ito. Amen? At habang po ninanamnam mo yung ganda ng salita na yon, yung buting maidudulot ng salita na yon, habang ninanamnam mo yun kapatid, ganun mo po ninanamnam ang paghahari ng Diyos sa buhay natin. Amen? Ganun natin ninanamnam, ganun po natin na kinikilala nung sandali na yan, na yung salita ng Diyos nito habang ating pinagninilayan. Makikita po natin pag sinabi po magpakumbaba, may isip mo siguro walang kaguluhan kung mayroong marunong magparaya. Makikita natin ganito kabuti ang salita ng Diyos na kung kapag meron lang magpakumbaba at marunong magparaya, walang mag-asawang magkakagulo. Amen? Walang pamilya na kung saan magkakagulo, magkakawatak-watak. Matatanaw natin po yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, na ito po dapat ninanamnam natin ang salita po ng ating Panginoong Jesucristo. Minsan kapag sinabi po ng salita po ng Diyos, yung salitang pag-ibig, kapag ninamnam mo yung salitang pag-ibig, amen, mararamdaman mo kung paano, mga kapatid, kaganda kapag ang Diyos ang naghahari sa buhay mo. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ang naghahari sa buhay po natin, mananamnam mo, makikita mo kung anong ganda yung dala-dala niyan, idudulot niyan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Na kinakailangan, ang sabi po yan, yan ang ating pagsumakitan sa buhay natin araw-araw. Kung yan po yung dapat nating unahin, dapat pag sumakitan, sabi po, araw-gabi dapat, yan ang tinatanaw mo. Anong buti ng salita na ito ng Diyos kapag ginawa ko? Anong buting maidudulot nito sa akin? Anong buting maidudulot nito sa aking kapwa? Anong maidudulot nito ng kabutihan sa kapanahunan na puno ng kaguluhan? Amen? Paghahari ng Diyos na minsan akala natin, ordinaryo lang, ang makadalo lang tayo sa gawain, paghahari na ng Diyos. Pero ang sabi, ang tunay na paghahari po ng Diyos ay ninanamnam ang salita ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Nung tuksuhin ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi po, nung nagugutom ang Panginoong Hesus, gawin mong tinapay ang batong ito. Sabi ng Panginoong Hesus, nasusulat. Nasusulat. Agad ang ninanamnam ng Panginoong Hesukristo ng sandali na yan ay yung salitang nasusulat. Amen? Yung salita po ng Diyos na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo kay Satanas yung sandali na yan, kahit ako magutom, pero mas mainam. Amen? Mas mainam na kung saan sa gitna ng gutom na nararanasan ko ngayon ay magawa ko yung mabuting nais ng Diyos. Amen? Minsan di po ba, namnamin na lang natin. Nagugutom ka. Di ba? May pagkain ka. May taong lalapit sa'yo. Walang pagkain. Hihingiin yung pagkain mo na yon. Na kapag binigay mo, magugutom ka. Amen? Pero kapag ninamnam mo yung salita ng Diyos, hindi baling magutom ako. Pero mas masarap na kung saan makagawa ako ng mabuti ngayon. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo na kung saan yung paghahari ng Diyos nahahayag sa bawat isa po sa atin.
na napakasarap pag alis natin sa prayer meeting, pag alis natin sa simbahan, paglabas natin, tapos dumalo ng misa mga kapatid, yung dala-dala natin, ninanamnam natin, ito yung salita ng Diyos na narinig ko kanina. Ang ganda nito. Amen. Kung gagawin ko ito ngayon, ang ganda ng maari. Amen. Napakaganda ito kapag ito ay natupad ko, kapag ito'y ginawa ko ngayon, kapag ito'y nagawa ko sa aking kapwa, anong ganda ang maidudulot nito sa kanila. Kaya kapag laging yan ang ating hangarin, ang daigdig na to mapupuno ng kung saan taong tunay na pinaghaharian ng Diyos. Kaya mahahayag ang pagkahari ng Diyos sa daigdig pong ito. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas, malakas na papuri po sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi po dyan ng ating Panginoong Jesus, mamuhay kayo ayon sa kanyang katwiran. Amen? Ayon sa kanyang katwiran. Ang sabi po, mapalad ang taong nakikinig. Sabi po, mapalad ang taong nakikinig at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Amen? Paghahari po ng Diyos. Saan tayo dinadala ng paghahari ng Diyos? Sa isang matuwid na pamumuhay. Dinadala tayo ng salita ng Diyos sa isang matuwid na pamumuhay. Ang sabi nga po dyan sa sulat ni Pablo kay Timoteo, kabanata po ay 3, talata 16, ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagtuwid ng likong gawain at pag-akay sa isang matuwid na pamumuhay. Kaya kapag naghahari sa atin ang ating Diyos, dadalhin tayo ng Diyos sa isang matuwid na pamumuhay. Mayroong isang tao na kung saan ay, sabi po ay, nasa kulungan siya. Nung siya'y nasa kulungan, ay nililitis yung kanyang kaso. Subalit dahil walang malakas na ebidensya na siya ang gumawa po noon, ay talagang inaasahan na maaabswelto po siya, makakalaya po siya ng maaga. Ngayon, sa kulungan na kanyang kinaroroonan, ay may mga pangangaral ng salita ng Diyos na kung saan ay naakay po siya para makinig ng salita ng Diyos. Nung mapakinggan niya ang salita po ng Diyos ay nasabi po ng taong ito, gusto niyang maglingkod sa Diyos. Gusto niya maglingkod sa Diyos. Ngayon, isang araw ay naruroon sila sa hukuman, umaharap doon sa hearing po ng kaso na kanyang kinasasangkutan, ay nakiusap siya na kung pwede magsalita po siya. At nung siya'y tumayo at magsalita na kung saan tila baga nung araw na yan, ang inaasahan na nila mga kapatid ay babasahin na po yung hatol kung siya po'y absuelto o mahahatulan. Pero malamang sa malamang dahil walang malakas na testigo laban sa kanya, ang inaasahan ng kanyang mga mahal sa buhay, makakalaya siya. Pero nung tumayo po siya at humingi ng pagkakataon na magsalita, tumayo po siya at sinabi, ako ang pumatay. Inamin niya na siya ang pumatay, kaya hinatulan po siya ng mahabang pagkakulong. At sinisi po siya ng kanyang mga mahal sa buhay na bakit mo inako, ba't mo inamin, makakalaya ka na sana. Ang sabi niya, gusto kong makalaya dahil gusto kong maglingkod sa Diyos. Amen? Ang sabi niya, gusto kong makalaya dahil gusto kong maglingkod sa Diyos. Mahirap unawain ng kanya mga mahal sa buhay, paano ka makapaglingkod, narito ka sa kulungan. Amen? Pero dumating ang araw, hindi siya tumagal po sa kulungan, isa siya sa nabigyan ng parol, nakalaya, at nung siya'y makalaya, hindi lang siya nakalaya sa kulungan, nakalaya pa siya sa kasalanan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo, na ang sabi nga po mga kapatid ay, tayo po'y inaakay ng Diyos, kaya di ba may sinasabi tayong kumpisal. Amen? Pag kinukumpisal mo, ibig sabihin, yung kasalanan iyan ay itinatakwil mo na sa buhay mo.
itinatapon mo na iyan. Amen? Inaalis mo na iyan sa buhay natin, yung kasalanan na atin pong kinukumpisal na. Ang sabi nga po ay kapag inamin natin ang ating pagkakasala, makakaasa tayo na tayo'y patatawarin po ng Diyos. Amen? Kaya minsan, tinatapon na natin yan, inaalis na po natin yan. Bakit, mga kapatid, sa ating Jesucristo? Kasi hinahayaan natin na kinakailangan yung maghari po sa buhay po natin ay walang iba kundi ang kalooban po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Kasi kapag hindi natin yan inalis, hindi makakapanahan sa atin ng Diyos. Ang sabi nga po diyan, mamuhay kayo ayon sa Kanya, sa Kanyang kalooban. Ang sabi po ni Santiago, minsan kasi, alam po natin, ang Diyos ay, ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya gusto niya talaga maghari sa buhay natin. Sabi po diyan sa aklat ni Santiago, Kabanata 4 at talata po ay 5, ipinapahayag po dito ng salita ng Diyos ay ang ganito. Baka naman ang akala ninyo'y walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan, sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin. Ayaw niyang may kaagaw sa ating pag-ibig. Narinig niyo po? Ayaw ng Diyos na may kaagaw sa ating pag-ibig. Amen? Magkakaroon siya ng kaagaw sa pag-ibig natin kung mayroong ibang naghahari sa buhay natin. Amen? Kaya, nais ng Diyos, alisin mo yan para siya, amen, ang tunay na magmamay-ari at manahan sa puso po ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Jesucristo. Inaalis niya tayo doon. Kita niyo po, napakaganda ng ginawa ng taong ito. Inamin niya. Bakit? Kasi kung hindi niya aaminin yung pagkakasala pong iyon, mga kapatid, hindi sa madadala po ng Diyos sa isang matuwid na pamumuhay. Amen? Hindi sa madadala. Kaya makikita natin sa buhay po natin, marami tayong mga ginagawa noon na ngayon ay atin na pong itinatakwil sa buhay po natin para na kung saan ay makalakad tayo ayon sa katwiran po ng Diyos. Bagamat maraming sagabal na minsan po ay nababalikan pa. Amen? Pero kapag binalikan natin, minsan nakikita naman po natin, mga kapatid, na kung saan ang kamay pa rin ng Diyos naririyan. Amen? Na kung saan nagpapaalala po sa atin, ayaw ko may kaagaw sa iyo. Kaya kapag minsan na muling dumating ang paghahari ng Diyos sa puso natin, sa pamagitan ng mga salita niya, nagpapaalala po sa atin na minsan na sinasabi ng ating Jesucristo, ayaw ko may kaagaw sa pag-ibig mo sa akin. Diba? Anong ginagawa natin? Lord, patawad, aalisin ko na ito. Balik ako sa iyo. Amen? Lalakad ako ulit ayon sa iyong kalooban. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na sa ganun po patuloy ang buhay po natin nakakasama ang ating Panginoong Jesucristo. Sa aklat po ng unang hari, ito po ay sa panahon po ni Propeta Elias, nais ko pong basahin ito po sa inyo sa talata 17 at talata po ay 12. Sumagot ang babae, alam ni Yahweh na inyong Diyos na wala na kaming tinapay. Ito pong humihingi ang propeta sa babae na to ng pagkain ng panahon ng tagutom. Ang sabi po ng babae dito, ang sabi niya, alam ni Yahweh na iyong Diyos, hindi ko Diyos. Amen. Diyos mo lang iyan, hindi ko yan Diyos. Alam ng iyong Diyos na si Yahweh na wala na kaming tinapay. Pero naniniwala yung babae na ang Diyos po ni Elias na pinaglilingkuran ay Diyos na kakaalam ng lahat ng bagay. Pero hindi ito ang Diyos na kanyang kinikilala at Diyos na siyang naghahari sa kanyang buhay. Amen. Subalit mga kapatid, nung sandali po na yan, para po ang Diyos po na ito na kinikilala ni Elias na kung saan sinasabi ng babae, nakakaalam ng lahat ng bagay, para ito maghari doon sa buhay po ng babae, kinausap ni Elias po ang babae na to, at sabi niya, huwag kang mag-alala. Amen? Huwag kang mag-alala. Ang sabi po ni Elias ng sandali na yan, gawin mo ang anumang ipinag-uutos ko sa iyo.
sapagkat ito ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang sa hindi sumapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nung sabihin po ni Elias yung mga salita na to, na itong pinasasabi ni Yahweh, ang sabi po, huwag kang mag-alala. Amen? Pinasasabi ni Yahweh, ibig sabihin, salita na galing sa Diyos, na nais ng Diyos makarating sa puso ng babaeng iyon. Na kapag tinanggap ng babae yung salita na yon, yung paghahari ng Diyos darating sa buhay niya. Amen. Darating sa buhay niya. At nung tanggapin ito ng babae, yung salita po na yon ng Diyos, yung paghahari ng Diyos dumating sa buhay niya, at yung paghahari ng Diyos nung sandali na iyan, na kung saan nagtuturo po sa puso ng babaeng, huwag kang matakot na gawin ang mabuti sa taong iyan. Amen. Huwag kang matakot. Nung sandali na yan, sabi ni Yahweh, na huwag kang matakot, ibigay yung pangangailangan ng taong iyan na lumalapit sa iyo. Nung gawin ito ng babae, mga kapatid, amen, yung paghahari na yun ng Diyos na nagtuturo sa kanyang huwag kang matakot, kahit ikaw walang makain, gumawa ka ng mabuti. Amen. Nung sundin ito ng babae sa buhay niya, alam po natin kung anong ibinungat niyan. Ang Diyos, kaya lahat ng pangako ng Diyos, tinutupad niya sapagkat alam ng Diyos kung gaano kainam ito. Amen. Kung gaano kainam yung pangako ng Diyos, kung gaano kabuti ito kapag naranasan ng tao. Kapag ginawa niya ito sa buhay ng tao. Amen. Kaya lahat ng pangako at binibitawan ng Diyos, ang sabi po, lahat ng pangako niya, tutuparin niya sapagkat napakaganda ng linalaman ng pangakong iyan, napakainam iyan para sa buhay ng bawat tao. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nung gawin ng babae po ang ipinag-uutos ni Elias nung sandali po na yan, alam po natin kung anong ginawa ng Diyos sa babae pong ito. Nag-aalala na ang lahat sa paligid. Amen? Ang sabi sa ating binasa kanina, idaragdag ng Diyos ang lahat ng pangangailangan. Hindi ka magkukulang sa lahat ng mabuting bagay na iyong pangangailangan. Sa lahat ng sandaling iyan, sa paligid po ng babaeng balong ito, nung panahon na yan, maraming balisa ang buhay. Maraming alipin ng takot. Lahat ay nag-aalala sa lahat ng kanilang pangangailangan. Pero ang babae na to, araw-araw, tahimik ang buhay. Araw-araw, panatag ang buhay. Dahil sa gitna ng tagutom, hindi siya pinababayaan ng ating Diyos. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Kay buti po ng ating Diyos. Amen. Na ito ang nais ng Diyos. Unahin natin araw-araw. Paano ba siya naghahari sa buhay ko? Ano ba yung mainam na salita niya ngayon sa araw na ito mayroon sa puso ko na kinakailangan maisakatuparan ko? Kinakailangan magawa ko. Kinakailangan masunod ko na ang pangako ng Diyos sa araw na ito, na ang kabutihan ng Diyos maranasan ng mga taong maaari pong nais ng Diyos gawan ko ng kabutihan ito. At anumang kabutihan ginagawa natin, may gantimpala para sa Diyos. Tumayo po tayong lahat. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Sino naniniwalang mabuti ang Diyos? Glory to God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tanawin mo araw-araw kung anong inam ng salita ng Diyos na ating napapakinggan. Anong inam nito? Anong buting ito maidudulot sa buhay ko? Anong buting nito madudulot sa aking kapwa? Kung saan, kapag yung mga kabutihan na yan natatanaw natin, na nakapaloob sa salita po ng Diyos, ganun po ang buhay natin araw-araw na pupuno ng kabutihan ng Diyos.
Hallelujah. Pikit natin ang ating mga mata. Yuko natin ang ating ulo. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po ang inyong dalawang kamay. Ang Diyos po ayaw niya tayong iwan. Pangako niya yan, hindi niya tayo pababayaan. Kapag ang Diyos pumasok sa puso mo, ang Diyos nais mamalagi. Hindi po kapatid, pagkakataon, sa tuwing may pagkakataon lang ang Diyos ay mananahan sa puso natin. Hindi po. Ang Diyos ang gusto niya, araw-araw andiyan siya. Sa lahat ng oras, andiyan siya sa puso natin. Ayaw niyang lumabas dyan. Ayaw niyang umalis diyan. Dahil pangako niya iyan, sasamahan ka niya. Mahalin mo ang salita ng Diyos. Ang tinig ko ay para sa'yo. Nilikha upang purihin
Diyos sa buhay namin, hindi namin mararanasan ang ganitong kabutihan. Ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa buhay namin dahil napakainam ng pag-ibig na inialay mo sa amin. Sa iyo lang kami nakasumpong ng tunay na kapayapaan. Dalangin namin, Lord, ang tunay mong pag-ibig may padama namin sa aming kapwa. Mapawi ang anumang kaguluhan, mapawi ang anumang sigalot, maging sa aming lipunan, maging sa aming mga tahanan, sa buhay ng bawat pamilya, O Diyos. Kay inam, Lord, na mabuhay na may kapayapaan. Nanais namin, Lord, nawa ang kapayapaan po nito manatili sa aming tahanan. Manatili po, Lord God, sa bawat tahanan, Panginoong Jesus. Panginoon, patuloy mo kaming pagkalooban ng puso, O Diyos, na kung saan mamahalin ang iyong mga salita. Puso na kikilala sa iyo, Ama naming nasa langit. Puso na tunay na magmamahal sa iyo at sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, dalangin ko po, pagpalain mo ang bawat pamilya. Kami mag-asawa, Panginoong Jesus, pagkalooban mo ng puso, Panginoong Jesucristo, puso na magmamahal sa iyong salita, tatalima at susunod sa iyong salita. Ganon din po, Lord, ang aming mga anak, Lord God. Bigyan mo ng puso, Panginoong Jesucristo, na mamahalin ang iyong salita, kikilanlin ang iyong salita, Panginoong Jesus, maging sa aming kaapu-apuhan, Panginoong Jesus. Dalangin namin, Lord, ang puso na yan, nakikilala sa iyo at sa iyong mga salita, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoong Jesus. Panginoon, puno ng kaguluhan ang daigdig nito, na tila baga saan man dako, panganib o Diyos ang nag-aadya, Panginoong Jesus. Subalit buong puso kaming nananalig, Panginoong Jesus, na habang kami ay nasa paghahari mo, Diyos, tutuparin mo sa amin ang iyong mga pangako. Ang pag-iingat mong pangako, O Diyos, ay mararanasan namin. Salamat, Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoong Jesus. Tulungan mo kami, Panginoong Jesucristo, kung paano mo iningatan ang salita ng iyong Ama nung ikaw nabubuhay sa daigdig ko nito. Tulungan mo kami na ang salita na yan ay maingatan namin, Panginoong Jesucristo, at sa pamamagitan, Panginoon, ng pagsunod at pagsabuhay nito, Diyos, patuloy po iyan, Panginoong Jesucristo, na makita po sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoong Jesus. Ang paghahari mo nawa, O Diyos, ay manatili sa lugar nito, sa mamamayan ng Hong Kong, dakilang Diyos, manatili sa mamamayan ng aming bansang Pilipinas, dakilang Alisaday, sa ngalan po ng Panginoong Jesus, na ang kabutihan mo, Diyos, ay patuloy maranasan sa aming bansang Pilipinas, O Diyos. Maranasan ng lahat, Ama, sa lugar na ito ng Hong Kong, dakilang Alisaday, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Jesucristo. Pakalinisin mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesus, na ang paghahari mo lamang ang mamalagi sa buhay po namin. Hallelujah. Taas natin ang ating mga prayer requests. Ama naming nasa langit, narito po ang aming mga kahilingan ngayon. Tulad ng iyong pangako, Ama, kung ikaw lamang ay bibigyan namin ng oras, uunahin sa araw po na ito, ang paghahari mo ay aming hanapin, O Diyos, sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras sa iyong salita at pagninilay nito, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon Jesus, ang pangako mo, ipagkakalog ng lahat ng aming pangangailangan ay aming inaangkin na sa pagitan ng mga kahilingang amin ngayong itinataas. Ito, Amay, patuloy mo, Amang, ipaparanas sa amin. Salamat, Ama, sa katugunan sa aming mga kahilingan ngayon. At panatilihin mo, Ama, sa bawat isa sa amin ang biyaya ng magandang kalusugan at kalakasan. Ang pangako mong patnubay at pagsasama
ang patuloy mamalagi sa amin. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ang ating Panginoong Hesus Kristo. Sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang iyong salamat. Ibinigay niya si Jesus Kristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang iyong salamat. Ibinigay niya si Jesus Kristo. Ang Diyos, ang kahina'y lalakas, ang lupa ay mayaman, ang dahil sa mga gawa ng Diyos. Ang ngayon, ang kahina'y lalakas, ang lupa ay mayaman, ang dahil sa mga gawa ng Diyos. At nanatili sa kalinga na makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon ng kantahan. Ikaw ang aking Diyos, na Diyos na tayo kong pinagkakirapan. Ikaw niligtas niya sa panganib sa unang natipay. Kahit anumang mabigat na salot, di ka magkaranas. Lulutuban niya sa lilim ng kanyang balatay na pangkat. Sa kalinga niya nakitiyak na ikaw ang ligtas. Iingatan niya hanggang sa sandalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglaang pag-isip pagsapit ng araw. Ngunit sa ano pa man darating na salot at bigat ng dilim. Di ka matatakot sa mga araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang patay maging 10,000. Di ka matatakot at titiyak mong di ka mahalina. Ika'y magmamasid sa bangod iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinangungusahan. Sapat at si Yahweh ay iyong ginawang tagapagsandalan at ang pinili mong pag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabutin na ika'y mapahamak at walang darating. Kahit anong uri paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya maraming anghel silang susubaybay. Dahil sa angat na ika'y naparaan, tiyak ang buhay. Sa kanilang palad ay gagawa sila magtataas. Nang hindi saktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo mga leon, ahas ang labagsik. Di ka maano sa mga sebyentong leon na barangis. Ang sabi ng Diyos, at nililigtas ang tapat sa akin. At ko sino man taong ako'y kikinanlim. Pag sila'y tumawag, lagi handa ko na sila'y pakinggan. Akin sasamahan at kung mahilay sa saklolo. Akin liligtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko gagantipalaan na mahabang buhay at natitiyak na tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring pinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salatain ang lupain na ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali, ang bayan na ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan.
Ito ang salita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa ngalan. Amen. God bless us all. See you tomorrow sa Saikong Sacred Heart Church.